Hi everyone, and for today's video ay gusto kong i-share yung mga kaganapan ko lately sa aking home baking business. Char. Medyo nakakapagod or nakaka-stress nga lang pag pinasok mo itong ganitong negosyo. At hindi siya ganun kasimple ng iniisip ng iba. Usually, akala mo magbe-bake ka lang tas ibebenta mo. Hindi pala ganun kasimple. Lalong-lalo na nandito ako sa ibang lugar. Tapos wala akong mga alam na mga tindahan kung saan ako makakabili ng mga ingredients or yung mga pang-packaging sa ganitong klaseng business. Idagdag mo pa yung presyo ng mga ingredients. Nakaka-stress kasi simula nung nag-start ako, parang every week yata tumataas yung presyo. Kaya nahihirapan ako sa costing. Isang factor din yon ng pagko-costing na yung mga price ng product mo ay mag-stick sa ganong klaseng presyo. Ang hirap pag home baker ka lang kasi kapag gusto mo ibenta yung mga products mo sa lowest na presyo, hindi mo magagawa considering na sa mga ingredients, yung time and effort mo, yung mga hugasan, yung pinagamitan mo like gas or electricity na dapat isasama mo sa pag-costing, minsan nakakalimutan mo na yun. So, hindi lang dapat yung ingredients yung mga dapat mong isama or i-consider sa pag-costing ng mga products mo. Natatawa nga ako kasi simula nung nag-start ako, 3 months na ha, at saka nakakarami-rami na rin ako ng mga orders, pero hindi ko pa nababawi yung mga pinagagastos ko kasi hindi lang naman ingredients yung binibili ko. Yung mga tools din, kailangan mo kasing bumili nun eh. Kailangan mo bumili unti-unti ng mga baking pan. Paano pa kung wala ka talagang mga basic tools? Kung nagsisimula ka sa zero. So, ang hirap mabawi nun kasi aabutin ka siguro ng mga ilang months bago mo pa mabawi yung mga pinagagastos mo sa pagninegosyo. Isa pang nakaka-consume ng time at saka effort at saka yung gastos na rin yung pag-formulate ng sarili mong recipe. Yung papatok, syempre kailangan mo mag-testing yan eh. Yung mag-bake ka na itetest mo kung masarap yung product mo. Syempre ano na yun, kumbaga gastos na rin yun. Syempre hindi lang naman ikaw ang dapat titikim. Kailangan ipatikim mo rin sa iba. Pag nasarapan sila, di go ka sa ganong klaseng recipe. Tapos consider mo na rin na kapag nag-order sila, may mga freebies. Ipapatikim mo yung mga iba mong products para may option sila na kung ano ang gusto nilang i-order. Diba? So medyo stress talaga siya. Lalong-lalo na nasa umpisa pa lang tayo. Pero masaya ako kasi natututo ako. Tsaka huwag tayong matakot na tumanggap ng bad feedback sa ating mga customer. Mas makakabuti yun kasi mas mai-improve pa natin yung ating mga products. Mai-enhance pa yung lasa at mas matcha-challenge ka na gawing mas improve pa yung product mo. Tsaka isipin mo na hindi lahat ng customer ay magsasabi sa'yo ng mga honest review. Kumbaga, mahihiya silang magsabi kung ano yung mali, ano yung malalaman mo na lang yan na hindi na sila o-order ulit. Or di kaya kung ano yung lagi nilang in-order, ibig sabihin, dun sila nasasarapan. Another factor din yung pagmamarket ng product mo. So, dati nahihiya talaga ako. May nagpupush lang sa akin na pa-order. Isa sa mga marketing strategy is yung talagang mawalan ng hiya. At saka yung pagdi-display online, pag-post, pag-upload ng mga videos para may legitimacy yung inyong negosyo. Ay, negosyo, char. So, ayun lang. Sana ay may saysay itong aking voice over. Wala tayong video recipe kasi nabisi talaga ako. Char. So please like this video and subscribe to my channel, and also if you want to reach out with me if you have orders, follow my page where you can contact me directly.